Si Piang Aidon ay ipinanganak noong June 13, 1992. Siya ay anak ng dalawang magsasaka na naninirahan sa isang bukirin na nayon nakilala bilang Dimpi Village, na bahagi ng Tedim Township sa Chin State, at isa sa pinakamahirap na lugar sa bansang Myanmar. Ang nayon ay may populasyon na humigit kumulang 1,500 katao, at ito ay matatagpuan sa isang bulubunduking lugar. Ang tanging ruta papunta sa lugar ay 4 na oras na biyahe na tatahakin ang maputik na kalsada mula sa Kalay Township. Noong 4 na taong gulang pa lang si Piang ay magkasunod na namatay ang kanyang hindi pinangalanang mga magulang sa loob ng 1 taon. Malamang ito ay sa pagitan ng 1996 at 1997. Si Piang ay mayroon ding mga 10 kapatid, kabilang ang isang nakatatandang kapatid na babae na si Pao Shanmong na ipinanganak noong 1983, at isang sumunod na kapatid na babae na si Chang Lamman. At 5 sa kanyang mga kapatid ay nauna nang namatay na sinundan mismo ng pagkamatay ni Piang sa Singapore. At ang tanging naiwang buhay sa magkakapatid ay ang kanyang ate na si Pao at 2 sa kanyang mga kapatid na babae, kabilang si Chang. At may 2 pang kapatid na hindi kumpirmado ang kasarian ang nanatiling buhay sa oras ng kanyang kamatayan. Si Piang at ang kanyang mga kapatid ay lumaking Katoliko. Ginamit ng naulilang si Piang at ng mga naiwan niyang mga kapatid ang lupang sakahan na iniwan ng kanilang mga yumaong mga magulang para maghanap buhay. Hanggang grade 9 lang nag-aral si Piang bago siya tumigil sa pag-aaral sa edad na 15. Noong unang bahagi ng 2010, nakilala ni Piang ang kasintahan at nagpatuloy ang kanilang relasyon na kalaunan ay nabuntis siya. Ngunit iniwan siya ng kasintahan habang dinadala niya ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Noong February 2013, ipinanganak ni Piang ang kanyang anak na lalaki na pinangalanan niyang Mong Lam Tuang. Inilarawan ng isang kababayan at kapitbahay na nagtatrabaho din sa Singapore si Piang bilang isang tahimik na tao na mapagmahal sa kanyang pamilya. Noong nasa hustong gulang na si Piang ay nagtrabaho siya bilang isang construction worker. Ngunit huminto siya dahil maliit ang sweldo at gusto niyang kumita ng mas malaki. Nang marinig niya mula sa mga taga-nayon ang tungkol sa mas mataas na kita na maaari niyang makuha mula sa mga trabaho sa bansang Singapore, ay naghanda si Piang na pumunta doon para magtrabaho para mabigyan niya ng mas magandang buhay ang pamilya at anak. 2 hanggang 3 taon daw ang plano niyang magtrabaho doon dahil pangarap niyang makabili ng lote para mapagawaan ng bahay nila ng kanyang anak sa Kalay Township. Ngunit sa punto ng oras na nagpasya siyang umalis papuntang Singapore, ay 2 buwan pa ang kailangan niyang hintayin para sa kanyang ika-23 taong gulang, dahil yon ang legal na minimum na edad ng pagtatrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Ngunit dahil sa siya ay wala pang 23 taong gulang, si Piang ay hindi karapat-dapat na kumuha ng trabaho sa Singapore. Gayunpaman ay ginamit ni Piang ang kanyang naipong pera para sa kanyang ahente o recruiter na suhulan ng isang opisyal ng immigration na mula sa Yangon, upang palitan ang kanyang petsa ng kapanganakan sa April 13, 1992. Eksaktong 2 buwan na mas maaga sa kanyang tunay na birth date na June 13, 1992. At ang pagbabago o pamimeke ay nakumpleto nang ang mga otoridad ng Yangon ay naglabas ng papeles ni Piang, kabilang ang kanyang passport noong April 11, 2015. At dumating siya sa Singapore noong May 2015. Nang ibunyag ang impormasyong ito pagkatapos ng pagkamatay ni Piang sa mga kamay ng kanyang amo, walang naparusahan ang mga otoridad dahil pareho ang recruiter at opisyal ng immigration ng Yangon na hindi kailanman nakilala o natagpuan. Pagkarating niya sa Singapore, si Piang noon ay malinaw na 22 taong gulang pa lamang. Tinanggap siya ng isang pamilyang nakatira sa Bishan. Ang amo ni Piang ay si Gayatri Murugayan, isang 35 taong gulang na may bahay na ikinasal kay Kevin Chelvam, isang 37 taong gulang na sarhento na kawani ng pulisya mula sa Singapore Police Force. Sina Gayatri at Kevin ay may 2 anak, isang 4 na taong gulang na babae at isang sanggol na lalaki.
At ang matandang ina ni Gayatri na si Prema Narayanasamy na may edad na 57 taong gulang ay nakatira din kasama nila sa flat sa Bishan. Bukod sa pamilya ng amo ni Piang na naninirahan sa flat ay mayroon ding dalawang pamilya na nangungupahan na nakatira doon. At si Piang ang ikalimang kasambahay na nagtatrabaho para sa sambahayan ng Bishan pagkatapos ng 4 na dating kasambahay. At ang kanyang unang araw ng pagtatrabaho ay noong May 28, 2015. Sa panahon ng kanyang termino ng trabaho, si Piang ay nahaharap sa isang serye ng malupit at mapang-abusong pagtrato mula sa kanyang mga amo na nagsimula kaagad matapos niyang magtrabaho para sa pamilya. Una ay hindi siya pinapayagan na magkaroon ng mobile phone. Wala rin siyang araw na pahinga bawat linggo na dapat ay mayroon dahil nakasad yon sa kontrata. Sinasabing hindi raw nagustuhan ni Gayatri ang kasambahay dahil sa pagiging unhygienic o hindi malinis. Masyado din daw mabagal kumilos si Piang at sobra kung kumain. At gumawa si Gayatri ng rules and regulations para pilitin si Piang na sumunod. Ngunit kapag nararamdaman ni Gayatri na sumusuway si Piang, ay sinisigawan niya ang kasambahay hanggang umabot ito sa pisikal na pang-aabuso. Nangyari ang lahat ng ito pagkalipas lamang ng 5 buwan noong October 2015. Ang malupit na pananakit kay Piang ay ginagawa ng kanyang amo sa halos araw-araw, madalas ilang beses sa isang araw. Ang mga CCTV camera na inilagay ni Kevin Chelvam upang subaybayan ang kanyang 2 anak at ang kasambahay ay nakuhanan ang karamihan ng pisikal na pananakit na naganap noong nakaraang buwan bago mamatay si Piang. Makikita sa nakuhang CCTV footage si Gayatri na binuhusan ng malamig na tubig si Piang. Sinasampal, tinutulak, sinusuntok, sinisipa at tinatapakan habang nakahiga sa sahig ang kasambahay. Kita din sa kamera ang pagpukpok niya kay Piang gamit ang mga bagay tulad ng isang plastic na bote o metal na sandok. At binuhat siya mula sa sahig gamit ang paghila sa kanyang buhok at marahas siyang niyuyugyog. Naroon ding pinaso niya si Piang ng bakal na pinainit sa apoy at kita din ang pananakal ni Gayatri kay Piang. Sa isang banda nangyayari ang ganong mga pang-aabuso ng pisikal na pagpapahirap ni Gayatri sa kasambahay habang nasa tabi nito ang sanggol na anak ni Gayatri na naglalaro. Bukod pa riyan, pinagkaitan din ng pagkain at pahinga ang kasambahay. Pinahihintulutan lamang siyang matulog ng 5 oras sa isang araw at pinapayagan lamang siyang kumain ng tinapay na binabad sa tubig at malamig na pagkain na diretsyo mula sa refrigerator o ilang kanin sa gabi. Sinabihan din siyang gawin ang kanyang mga gawaing bahay na nakasuot ng maraming patong ng face mask kahit hindi pa uso noon ang COVID dahil sa sinasabi ni Gayatri sa kanya na hindi siya malinis. Napilitan din si Piang na gumamit ng palikuran na nakabukas ang pinto at maliban kay Gayatri, si Prema na kanyang ina ay isa pang pangunahing nangaabuso kay Piang. At pati si Chelvam na asawa ni Gayatri ay gumamit ng baseball bat sa isang pagkakataon para saktan si Piang. Nang suriin ng mga doktor si Piang para sa kanyang 2 beses na check-up na naganap noong ika-6 at ika-10 buwan niya sa pagtatrabaho, ay nalaman ng mga doktor na may mali sa nakita nilang mga galos at pasa sa katawan ni Piang. Ngunit dinededma lamang ito ng amo ni Piang sa pagsasabing masyadong malikot si Piang at madalas madapa. Sinasabing nakausap din ng mga amo ni Piang ang kanyang employment agency ng 2 beses. Si Chelvam na nagbigay ng kanyang feedback sa mom tungkol sa pag-uugali at performance ng kanyang kasambahay ay madalas na tinatanggihan ang mga alok na ginawa ng mom na palitan si Piang ng ibang kasambahay. Sa kabila ng si Piang ay walang mobile phone dahil sa kabutihang palad ng ibang kasambahay na naninilbihan sa flat ay nagawa niyang makatawag sa telepono ng 5 beses sa mga miyembro ng kanyang pamilya sa Myanmar. Sa kanyang una hanggang pang-4 na tawag sa telepono ay hindi nagreklamo si Piang sa kanila tungkol sa kanyang trabaho. Marahil ayaw niyang mag-alala ang pamilya kaya tiniis ang lahat. Gayunpaman sa kanyang ika-5 tawag sa telepono na nangyari noong July 12, 2016 ay sinabi ni Piang sa kanyang pamilya na gusto niya nang umuwi dahil may nararamdaman na siyang di maganda. At ito na ang huling pagkakataong nakausap ni Piang ang kanyang pamilya.
Sinasabi ding si Piang ay nakatali sa grills na bakal ng bintana sa gabi habang siya ay natutulog sa sahig. Nagpatuloy ito hanggang sa huling 12 araw ng kanyang buhay, bilang karagdagan sa pang-aabusong dinaranas niya araw-araw. Noong gabi ng July 25, 2016, binugbog nila Gayatri at Prema si Piang at itinali ang kanyang mga kamay sa grills ng bintana bago siya iniwan sa sahig at binuhusan din siya ng tubig. Nagmamakawa si Piang ngunit sinabi ni Gayatri na deserve niya ang ganong parusa dahil sa pagnanakaw umano ni Piang ng pagkain sa refrigerator. Kinabukasan alas 5 ng umaga, sinipa at tinadyakan ni Gayatri ang ulo at leeg ni Piang. Hinawakan siya sa buhok at hinila pa atras ang kanyang ulo. Ang kanyang leeg ay lumaylay ng 2 beses at saka sinakal. Sa mga oras na to ay hindi nagre-respond si Piang sa kanyang mga pag-atake. Iniisip ni Gayatri na nagtutulog-tulugan lang si Piang kaya iniwan na niya na ito. Bandang alas 7:30 ng umaga pagkaalis ni Chelvam para magtrabaho, natagpo ang hindi na gumagalaw si Piang sa sahig. Parehong sinubukan nila Prema at Gayatri na buhayin si Piang, ngunit nabigo sila. Sa mungkahi ni Prema, isang doktor ang kanilang nakontak. Tumawag si Gayatri sa klinika sa pagitan ng 9:30 at 9:45 a.m. at humingi ng tulong. Nagsinungaling siya sa nurse at sinabing natagpuan niya ang biktima sa sahig ng kusina. Tumanggi din siyang magpadala ng ambulansya at iginiit na magpadala na lang ng isang doktor. At habang naghihintay sila ng doktor, pinalitan ng 2 babaeng amo ang basang damit ni Piang. At sa ganap na 10:50 a.m., ang doktor ng klinika na si Dr. Grace Kwan ay dumating sa Bishan flat upang suriin si Piang. Ngunit sinabi niya sa mga amo na patay na si Piang. Nagulat ang 2 babae at mabilis na nagsinungaling at sinabing gumagalaw pa si Piang, ilang minuto lang ang nakakalipas. Agad na tumawag si Dr. Kwan ng ambulansya. At makalipas ang 40 minutes, dumating ang mga paramedics na inanunsyo na ang 24 na taong gulang na si Piang ay patay na. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hypoxic ischemic encephalopathy na may matinding blunt trauma sa kanyang leeg. At ang sinasabing kadahilanan ay ang pananakal ni Gayatri na humantong sa pagkawala ng oxygen sa utak na nauwi sa pagkamatay ni Piang. Ang autopsy ng forensic pathologist na si Dr. George Paul ay nagsabing si Piang ay dumanas ng napakadaming pinsala. Siya ay may 31 sariwang peklat at 47 sugat at galos. Siya din ay payat at kulang sa nutrisyon. Sinasabi din siya ay namatay sa gutom. At bilang resulta ng labis na pagkagutom, si Piang ay natagpuang nabawasan ng halos 38% ng kanyang timbang. At tumitimbang lamang siya ng 24 kg nang siya ay namatay, na halos butot balat. Sa kanyang pagharap sa korte noong 2023, sinabi ni Dr. Kwan na si Piang ay lubhang kulang sa timbang, na parang balat na bumabalot sa mga buto ang kanyang mga paa. Sinabi rin ni Dr. Paul na si Piang ay lubhang malnourished at ang mababang timbang niya ay nakikita lamang sa mga may TB o advanced na cancer. Ang buhay ni Piang ay nanganganib kung magpapatuloy ang ganong lagay at ang kanyang mababang nutrisyon ay nadagdag sa kanyang kawalan ng kakayahan na tiisin ang paulit-ulit na pang-aabuso at trauma. Pagkamatay ni Piang parehong sina Gayatri na noon ay 36 na taong gulang at ang kanyang ina na si Prema na noon naman ay 58 taong gulang ay agad na inaresto ng pulisya. Dumating ang mag-ina sa korte ng estado ng Singapore kung saan sila ay kinasuhan ng first-degree murder sa ilalim ng penal code. At kung sakaling mapatunayan nagkasala, parehong sina Gayatri at Prema ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Marami umanong kapitbahay ang nagulat sa kanilang pagkaaresto. Sinabi ng isang kapitbahay na wala naman siyang naririnig na kakaiba nung mga nakaraang gabi. At naalala ng isang kapitbahay na ang kasambahay na si Piang ay isang magalang na babae. At ang pangatlong kapitbahay na nakausap ng mga pulis ay nagsabi na napansin niyang si Piang ay mukhang namamayat. Di naglaon ang mga investigador ay inaresto din ang asawa ni Gayatri na si Kevin Chelvam noong August 2016. Nasuspinde siya sa serbisyo bilang pulis at nahaharap sa mga kasong isa sa nagdulot ng matinding pananakit kay Piang.
Napag-alamang sinubukan niyang tanggalin ang ebidensya ng pang-aabuso sa kasambahay sa pamamagitan ng pagtatanggal niya ng mga CCTV camera para maiwasan ang kanyang asawa at biyenan na humarap sa anumang parusa mula sa batas. Sinasabing nagsinungaling si Chelvam sa pulisya sa pagsasabing di umano ay tinanggal niya ang mga kamera sa kahilingan ng mga nangungupahan sa flat. 6 na buwan na ang nakakalipas bago nangyari ang krimen. Ngunit natuklasan ng mga pulis na ginawa niya ito agad-agad pagkatapos ng pagpatay kay Piang. Sa panahong sila ay nakakulong, opisyal na nagdiborsyo sina Gayatri at Chelvam noong January 13, 2020 sa gitna ng kani-kanilang paglilitis sa korte para sa pang-aabuso at pagpatay kay Piang. 5 taon pagkatapos napaslangin si Piang, si Gayatri ang unang humarap sa paglilitis at nasintensyahan siya ng 30 pagkakakulong para sa kasong culpable homicide imbes na murder at iba pang mga kaso na may kinalaman sa pananakit noong June 22, 2021. Samantala, ang ina ni Gayatri na si Prema na ang kasong murder ay pansamantalang inalis muna at sinintensyahan siya ng kabuuang 17 taon sa bilangguan sa unang kalahati ng taong 2023. Sa kasalukuyan, mula noong July 2023, si Chelvam na asawa ni Gayatri ay patuloy na sumasailalim sa paglilitis para sa kanyang pang-aabuso kay Piang at siya ay tuluyang nasuspinde sa puwersa ng pulisya. Ang pagkamatay ni Piang ay kinagulat ng publiko sa Singapore dahil sa matinding pisikal na pagmamaltrato sa kasambahay na sinasabing ginutom at hindi binigyan ng oras para makapagpahinga. At ito rin ay kinaalarma ng gobyerno na nagpasya na suriin at ipatupad ang mga bagong patakaran para masubaybayan ang kapakanan ng lahat ng dayuhang kasambahay. Sa pagtatapos ng pag-aresto kay Gayatri at Prema, katulad ng nabanggit ko kanina, maraming kapitbahay at publiko ang nagulat sa pag-aresto sa kanila. Tulad ng pagkagulat din ng pamilya ni Piang nang matanggap ang balita ng kanyang pagkamatay. Maraming mga reporter ang nagtipon sa Bishan kung saan ang dalawang umanong pumatay kay Piang ay dinala pabalik sa kanilang matrimonial home upang isagawa ang reenactment ng krimen. Maraming taga Singapore ang tumulong na magbigay ng pera bilang pakikiramay sa kanyang pamilya. Partikular sa kanyang anak na lalaki na sa murang edad ay nawalan ng ina. Ang bata ay nagngangalang Mong Lam Chuang at ang pera ay gagastusin sa kanyang pag-aaral na isang kabuuang $200,000 ang naipon na may katumbas na 11 million sa peso. Ang kapatid ni Piang na si Pao Shan Mong na noon ay magsasaka at isang boluntaryo ng simbahang Katoliko ay nakatanggap din ng suportang pinansyal mula sa mga NGO upang maglakbay mula sa Myanmar patungong Singapore para mabawi ang bangkay ng kanyang kapatid. At ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kabutihang ipinakita ng mga Singaporean at mga volunteers. Sinabi ni Pao na ililibing niya ang bangkay ng kanyang kapatid na si Piang malapit sa kanilang mga magulang sa Dimpi Village. At isang krus ang itinayo malapit sa bahay ng pamilya upang alalahanin siya. At iniulat na sobrang nabalisa si Pao nang makita ang bangkay ng kapatid. Sinabi rin ni Pao na sasabihin niya sa kanyang pamangkin na si Mong kung paano namatay ang kanyang ina kapag nasa hustong gulang na ang bata. Binanggit din ni Pao na inire-record niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kanyang ina at tuturuan daw niya umano ang anak ni Piang na magpatawad at maging mabait sa iba at hindi upang gantihan ng masama ang kasamaan.